na to, una mong i-prepare ay yung study permit mo at saka yung passport mo. Para mas mabilis mong masagutan yung form na to, i-ready mo na yung mga papers na yun sa tabi mo. Number 1 is yung UCI. Saan mo ba makikita yung UCI? So, dun yan sa GCK nyo. Kapag inopen nyo yung GCK account nyo, makikita nyo dun yung UCI nyo or sa study permit nyo, nandun din yan. Lagay nyo lang yung UCI number. And then, I want service in English. Sa number 3 naman, dahil first time pa lang natin mag-a-apply ng work permit, ito yung pipiliin natin. Sa number 3, ito. Apply for a work permit for the first time or with the new employer. Number 3, yan yung i-check. Sa personal details, sasagutin mo lang dyan ay yung number 1 hanggang sa number 6. So, lagay mo lang yung personal info mo dyan, apelido mo, pangalan mo, and then, have you ever used any other name? No. Pero kung yes yung sagot mo dyan, ilagay mo lang dyan yung family name tsaka yung given name. Next naman, ayan, gender, date of birth, place of birth, country, citizenship, Philippines. And then sa number 7, automatic na Canada yung nakalagay dyan. Wala kang ibang pagpipilian dyan. Kasi kapag fill out mo yung form na to, kailangan inside Canada ka na. So, Canada, status naman ay student dahil pumasok tayo dito as student. Itong from at saka to yung date kung kailan ka nag-arrive sa Canada. Makikita mo yon sa study permit mo. So, yung date kung kailan ka nag-land mismo sa Canada, yun yung ilalagay mo dito sa from. So, dumating ako dito 2021, December 12. And then yung 2, yung expiration date ng study permit mo, yung ilalagay mo dyan. So, again, nandun yan sa study permit nyo. Number 8, previous countries or territories of residence. During the past 5 years, have you lived in any country or territory other than your country of citizenship or your current country or territory of residence? So, kahit nag-travel ka man for the past 5 years, kung hindi ka naman nag-stay ng more than 6 months sa country na yon, no yung sagot mo dyan. Pero kung nag-stay ka ng more than 6 months sa mga country na yon, click mo yung yes and then ilagay mo kung saan country ka man nag-stay, yung status mo sa mga bansang yon at yung date. Next one naman, sa number 9, your current marital status. So, piliin mo lang kung ano yung applicable sa'yo dyan. So, dahil single tayo, lagay mo single. Pero kung married ka naman, ilalagay mo dito yung name ng partner mo at kung kailan kayo kinasal. And then, dito sa part na to, wala ka nang ilalagay dyan for office use only. Hello po, nag-IELTS po kayo before mapunta sa Canada. Hindi, ako nag-IELTS. Kasi hindi siya required sa school na pinasukan ko. Pero, depende siya sa school na papasukan mo. Kung required mag-IELTS, kailangan mo magbigay ng IELTS. Okay, back to this form. Sa number 10 naman, have you previously been married or in a common law relationship? No, dahil single nga yung nilagay ko kanina dito. Pero kung married yung nilagay mo dun sa kanina, yes mo lang din yan. And then yung name ng partner mo. Next naman sa language, ito kakatanong lang sa comment section nga kung nag-IELTS ba ako. Hindi ako nag-IELTS. So, ang lalagay mo dito ay Tagalog, kung ang Tagalog man yung mother tongue mo. And then, are you able to communicate in English and or French? Lalagay natin English, English. Pero kung marunong ko mag-French, why not ilagay mo both, diba? Have you taken a test from a designated testing agency to assess your proficiency in English or French? No, dahil hindi pa nga ako nag-IELTS. Pero kung nag-IELTS ka na, yes yung i-click mo dyan. Sa passport naman, ito lang yung kailangan mong sagutan dito sa area na to. Yung number 1, 2, 3, at 4. So, passport number, country, Philippines. Philippines.
Tapos, issue and expiry date ng passport mo. Number 5 and 6, di mo na kailangan sagutan yan. Sa national identity document naman, nilagay ko dito no, dahil wala naman akong national ID bukod sa passport ko. Pero kung meron ka, yes mo lang yan. At kung meron ka ding USPR card, dito mo lang din ilalagay yung info niyan. Sa contact information, kailangan i-double check mo ng mabuti kung tama ba yung ilalagay mo mga information dito kasi lalo na dito sa address, dyan nila isi-send yung work permit mo. So, ilagay nyo, i-check nyo yung spelling, kung tama ba yung street number or kung ano man, kailangan tama yan. Kung pareho lang yung mailing address at saka residential address nyo, click nyo lang same as mailing address, yes. Again, dito nila ipapadala yung work permit nyo after ng application na to. So, dapat tama yung address nyo. Next naman, sa number 3 at number 6, yan lang yung sinagutan ko. Telephone number, Canada, cellular number, tapos +1, yung country code dito sa Canada. And di ko na nilagay yung number 4 kasi wala naman akong alternative number. Sa email address naman, make sure mo rin na tama yan kasi doon mo makikita yung mga update sa application mo. Next is dito, coming into Canada. Date and place of your original entry to Canada. Yung ilalagay mo dito, again, yung first day na nag-arrive ka dito sa Canada, makikita mo yun ulit sa study permit mo. So, dumating ako 2021, 12/12. Dito sa place, ang ilalagay mo ay kung saan ka nag-land. So, lalagay ko dyan ay YYZ Airport. Dahil sa Toronto tayo dumating. So, YYZ Airport yung lalagay mo dyan. Original purpose for coming to Canada study. Sa number 3 naman, applicable lang sa ito kung recently lumabas ka ng country, lumabas ka ng Canada. Kunyari, last month umuwi ka ng Pilipinas, tas kakabalik mo lang last week. So, ilalagay mo dito yung kung kailan ka bumalik. Yan yung date, same lang din kung saan ka nag-land na airport. Pero kung for the past 2 years na nag-study ka, hindi ka naman lumabas ng Canada, wala ka nang ilalagay dyan sa number 3. Number 4 naman, if applicable, provide the document number of the most recent. Dahil meron kang study permit, dito ilalagay yung document number ng study permit mo. Saan mo ba makikita yung document number? So, kapag tinignan mo yung study permit mo, nandun yun sa may upper right side. So, may dalawang number ata dun. Yung number na nag-i-start sa letter F, nag-start yun sa letter F, tapos number siya. Yun yung study permit, yung document number mo. So, basta nag-start sa letter F, yun yun. Next naman, details of intended work in Canada. What type of work permit are you applying for? Nag-apply tayo ng postgraduate work permit. Sabi dun sa website ng Canada, hindi mo na kailangan sagutin yung number 2 hanggang sa number 7. Hindi mo na kailangan sagutan yan dahil nag-a-apply tayo ng open work permit. Yung postgraduate work permit ay isa siyang open work permit. So, hindi mo na kailangan lagyan pa to ng mga information ng employer kahit na, for example, meron ka naman talagang job offer na ngayon, meron ka ng employer, hindi mo na kailangan ilagay pa yung info nila dyan kasi hindi ka naman magkakaroon ng isang employer for the rest of your stay dito. Kaya, doon tayo sa open work permit. Kaya, leave it blank. Number 2 hanggang sa number 7. Sa number 8 naman, have you been issued a certificate under Provincial Nominee Program? No, how I wish. Pero no lang yan. Pero kung yes kayo, edi congrats. Tapos sa education naman, sa part na to, isang section lang yung meron. So may mga magtatanong kung anong education ba yung ilalagay dito.
ilagay nyo yung dito sa Canada na, yung program nyo dito sa Canada, school nyo dito sa Canada. Kung graduate na kayo sa Pilipinas, ganyan, wala kayong paglalagyan dito kasi isa lang siya. Isa lang yung pwede nyo ilagay. Kung gusto nyong i-include yung educational background nyo sa Pilipinas, i-include nyo na lang yun dun sa letter of explanation nyo. Nawala na akong boses. So, kung kailan start ng study mo, tapos kung kailan natapos yung program mo. So, lagay natin dito, marketing, kasi marketing yung program ko, Seneca, town. Tignan nyo na lang sa Google yung address ng school nyo para alam nyo yung lalagay nyo. Dito sa city, tapos Canada. Canada. Province, Ontario. Etong from, makikita nyo din yan sa LOA nyo. Kung kailan yung start date ng program nyo, kung hindi nyo na naaalala, check nyo lang yung LOA nyo. Tapos, etong 2, kung kailan natapos or kung kailan completed yung program nyo. Sa employment naman, wait lang, may mga question. Paano po mag-secure ng LOA? Yung LOA, galing yun sa school. So, kapag nag-enroll ka na sa napili mong school, magbabayad ka ng admission fee. And then, after mo magbayad ng admission fee, dun mo marireceive yung letter of acceptance mo dun sa school na yun. So, kailangan mo mag-enroll at magbayad ng admission fee para makakuha ng LOA or letter of acceptance. Hindi ko na masyado nakikita yung comment nyo, guys. Kasi, nakafocus ako dito. So, anyway, next. Employment. Give details of your employment for the past 10 years. Dito sa section na to, 3 lang yung pwede nyong ilagay. So, kung meron kang work experience na marami, ilagay mo na lang siguro dito ay yung pinaka-recent, 3 pinaka-recent na work experience nyo sa part na to. Kung dito man yan sa Canada or sa Pilipinas, pwede nyo ilagay yan. Meron kang 3 section para ilagay yung mga yan. Work experience. Next, background information. Within the past 2 years, have you or a family member ever had tuberculosis of the lungs or been in close contact with a person with tuberculosis? No. Do you have any physical or mental disorder that would require social and or health services other than medication during a stay in Canada? No. Pero kung ang sinagot nyo dyan sa dalawang question ay yes, kailangan nyo yan i-explain dito sa part na to. Okay? And then sa number 2, have you ever remained beyond the validity of your status, attended school without authorization, or work without authorization in Canada? No. Have you ever been refused a visa or permit, denied entry or order to leave Canada or any other country? No. Have you previously applied to enter or remain in Canada? Yes, kasi nga, nag-apply tayo ng study permit. Ngayon, dito natin na-explain yan. Basta once na nag-guess ka dito sa kung isa mang mga question na yan, dito mo siya i-explain sa box na to. So, dahil nag-guess tayo dito sa letter C, lalagay mo lang dyan na you previously applied for a study permit and na-approve siya. So, lagay mo lang yung explanation. And then, dahil nabigyan ka ng study permit nga, lagay mo yung document number ng study permit mo, issue and expiry date ng study permit mo. So, dyan mo siya ilalagay sa box na yan. Next naman, sa number 3, have you ever committed, been arrested for, or been charged with or convicted or any criminal offense in any country? No. Next one, number 4,
Did you serve in any military, civil defense unit, or serve in a security organization or police force? No. Number 5, ang haba naman ng question na to. Basta associated with criminal activity in any time? No. Number 6, have you ever witnessed or participated in the ill treatment of prisoners or civilians, looting or desecration of religious buildings? No. Oh my gosh, ang bilis pala matapos ng form na to. Dito na tayo sa signature. Dito sa part na to, wala kang ibang masasagot dyan kundi eto lang yes na to. Click mo lang yung yes na yan. Hindi mo na rin naman siya malalagyan ng signature kasi hindi mo pwedeng i-print yung form na to para lang lagyan ng signature. So, dito sa question na to, sagutan mo lang yan ng yes. And then after mo yang ma-fill upan, double check mo lahat ng info na nilagay mo dahil ito yung isasubmit mo. So, make sure mo na wala kang mali dyan bago mo pindutin yung validate. Actually, kapag pinindot mo naman yung validate, makikita mo kung saan mga area yung mga hindi mo nasagot, kagaya ng mga ganito, may magkakaroon siya ng red box. So, sasabihin naman niya kung ano yung mga kulang dun sa pinilapan mo. And then, once na napindot mo na yung validate na yan, magiging okay na yung application form mo. At pwede mo na siyang isubmit dun sa GC key mo. So, ito yung ilalagay mo dun sa GC key. Ayun lang, natapos din. Oh my gosh, nawalan ako ng boses. Ginawa ko lang talaga yung video na to para hindi na ako mag-edit. Oh my gosh, ang galing! Anyway, that's it for today, guys. May mga question pa kayo, comment nyo na lang dyan at sasagutin ko kayo sa comment section. Okay, paano ba to? Ang saya pala mag-live. Oh my gosh. Salamat sa mga nanood at i-save nyo na lang yung video na to dahil magagamit nyo yung video na to para sa application nyo in the future kung mag-start pa lang kayo ng studies nyo. Kasi pag nag-apply ka ng postgraduate work permit, pwede mo naman gawin ng sarili lang yan. Hindi mo na kailangan pa ng kumuha ng ibang tao para mag-submit ng work permit application mo. Pwede mo na siyang gawin DIY. So, yun lang. Bye!